Naalala ko ang sinabi ng papa ko noon na wala daw perpektong tao sa mundo maliban sa kapitbahay namin na ang pangalan ay perpekto. Tama nga naman, di ba? Hi guys! Welcome back sa vlog ni Isang Boarding House Caretaker. Mai-share ko lang kunti sa inyo ngayon guys habang nanonood kayo sa video ko na nagkakati ng tubig. Ang mga magagandang pangaral ng papa ko noong nabubuhay pa siya kasi sa tingin ko parang napapanahon ito ngayon. Ang papa ko ay hindi pastor at hindi rin pari. Siya ay buong puso naniniwala sa lumikha sa atin. Kapag kami nasa bahay noon, wala yung ibang bukang bibig kundi ang mga mabubuting aral ng Diyos. Sa kanya ako unang natuto na sumamba sa Panginoon at magkaroon ng kunting kalaman tungkol sa kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Lagi yung nagbabanggit ng mga parable of God. Pinakatumatak sa isipan ko ay ang sinabi niya na mas madali daw makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang taong mayaman. Noon kasi parang natanong ng mga kapatid ko or ng mama ko si Papa kung bakit nananatili or mas pinili niya na magbungkal ng lupa kaysa magnegosyo. Bata pa kasi ako noon, nasa elementarya pa lang. Ang papa ko kasi ay isang tenant din or caretaker sa isang lupaing sakahan. Mula nang namulat ako ay yun na ang hanap buhay nila ng mama ko. Ewan ko kung binibiro ba kami noon ni papa or talagang yun ang nais niya. Parang nakumpara kasi namin si papa sa kapitbahay namin na umasinso dahil sa pagninegosyo at bakit siya nanatiling magsasaka. At yun ang sinagot niya, dinaan niya sa parable ng Diyos. Wala akong maintindihan noon kasi bata pa ako noon. Pero ngayon ko lang nakuha ang gustong sabihin ng papa ko. Mas gusto niyang mamuhay ng simple at tapat dahil mas mahalaga sa kanya ang mga salita ng Diyos at ang kaharian ng Diyos na pinangako niya pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. May kanya-kanya tayong interpretasyon sa parable na yon. Hindi ibig sabihin na bawal maging mayaman. Gusto nitong ipabatid na ang taong sobrang kapit sa kayamanan ay mahirapang sumunod ng buong puso sa Diyos. Marunong magbahagi sa kapwa, mapapera man yan, kagandahang loob o ano pa man yan, hindi sakim at mapagkumbaba. Kaya sana sa mga opisyalis natin dyan, beke naman, wag laging malita na sa isip, tulungan nyo rin naman kaming gumangaan ang buhay. Diyos ko, nagmahal na lahat pero sahod ng mga gagawa na natiling provincial rate. Well anyways, nakaapat na katin na ako dito pero di pa rin gumana or di nakahigop ng tubig tong water pump namin. Kaya nag-stop na ako, baka maubos pa tong inigib kong tubig sa kakakati dito. Sinubukan ko lang talaga ito ngayong umaga kasi medyo malakas naman ang patak ng tubig doon sa kabilang boarding house. Umasa ako na makahigop din dito pero nabigo ako. Ang sakit palang mabigo. Charot. Nakadalawang follow-up na pala ang partner ko doon sa opisina nang nag-supply ng tubig sa amin. Pero wale, ang ginawa tuloy, pinakitaan siya ng listahan ng mga nagreklamo din sa water supply. Agoy. Kaya ayun, di na lang kami umasa na masolusyonan na ito agad. Buti nga itong kabilang boarding house namin ay humihi naman ay di nawawalan ng tubig. Ang kapitbahay talaga namin ay wala talagang lumalabas na tubig sa gripo nila. So ayan, nag-breakfast na lang kami. Galing ang partner ko sa pagpapaigib sa kabilang boarding house. Nag-break muna kami para makapagkape. Medyo late kami ngayon, nag-almusal kasi wala na kasing pasok tong panganay ko. Kaya nagmuok-muok muna kami sa banig. Wala namang dapat ipag-alala kasi itong mga boarders namin ay late din lagi kung gumising. Aside from that, nakapagpaigib din kasi ako kagabi sa kanila kaya siguradong may mga tubig pa silang magagamit. Not to mention na may deep well naman kami na anytime nila magagamit. Sa isang araw kasi ay 2 beses kami magpapaigib. Sa umaga at sa hapon hanggang sa gabihin na lang ako minsan. So ayan ang simple naming pamumuhay dito sa pangmasang boarding house. Hindi man kagandahan o kaaya-aya sa paningin ng iba pero marami kami dito na masaya at payapang namumuhay. Kanya-kanyang diskarte lang yan para mabuhay. Basta tandaan lang ang parabol ng kamelyo. O hanggang dito na lang. Live, love, laugh. Okay, bye!